Hello class, magandang araw sa inyong lahat. So today, I will be discussing about learning. So itong lesson natin about learning it explores one of the most fundamental questions in psychology. So paano nga ba tayo nakakakuha ng bagong knowledge and paano nababago yung ating behavior? So before I continue with the discussion, disclaimer lang, kung ano man yung mga tawag nito, yung mga personal comments ko, yung mga share kong experiences, it is for my own responsibility and wala akong intention to hurt or harm any people. And also, kung naiingayan kayo sa background ko, you can approach me kung meron man kayong hindi nakuha sa recorded discussion na ito. Okay, so learning is sabi dyan, a relatively permanent change in behavior or knowledge due to experience. So, ibig sabihin, kapag meron kang na-experience na isang bagay or meron kang natutunang bagong skill, nagkakaroon ng permanent. So, hindi na siya nababago. Nagkakaroon ng permanent na pagbabago doon sa ating behavior or sa ating current na knowledge. So, either nadadagdagan siya or nag-iiba yung perspective natin sa isang bagay. So, ang learning is, sabi, it's the most important human capacity kasi inaalaw tayo na gumawa ng effective na pamumuhay. In what way nagkakaroon ng effective na pamumuhay? Dahil hinahayaan tayo ng learning or pinapayagan tayo ng learning na mag-respond or mag-adapt sa changes ng ating environment para maging safer and more efficient yung buhay natin. And also, ina-explain din ng learning kung paano tayo nakikipag-interact socially and also sa ating decision making. So, sa historical context ng learning class, um, learning is closely tied or related to behaviorist school of psychology or behaviorism. So it was led by figures like John B. Watson and B.F. Skinner. So sila B.F. Skinner and Watson and other behaviorist people, they are strictly focused doon sa observable behavior. Meaning they are using conditioning. 'Pag sinabi nating conditioning, it connects sa stimuli with responses. So, ano yung stimuli? An example of stimuli is noise, food, light, yan. So, kapag may nakita kang light, nagre-respond ka doon sa stimuli. Pwedeng nasisilawan ka or nakukulangan ka pa sa liwanag. So, ang unang type of learning natin is classical conditioning. So, ang original na proponent niyan or founder is si Ivan Pavlov. So, in the early 20th centuries, Ivan Pavlov, which is a Russian physiologist, ang talagang ginagawa niya is pag-aralan lang yung digestive system ng mga aso. Pero accidentally, na-discover niya na yung mga lab technicians niya tuwing dumarating at may dalang food, naglalaway yung mga aso. So, dito na-conclude ni Pavlov na ang mga aso, they learn to associate or connect na kapag nakakita sila ng technicians, alam na nila na may pagkain. Nagkaroon ng association sa learning. So, classical conditioning, it is a type of learning na kung saan yung neutral stimulus like sound or light or tone, nagkakaroon siya ng connection doon sa second stimulus, kagaya ng pagkain, na naturally and automatically na nakakapag-trigger ng specific behavior kagaya nung paglalaway ng mga aso. So kapag nagkaroon ng association or natutunan na yung neutral stimulus natin, the sound, for example, ay nagkakaroon na siya ng
sufficient on its own na mag-produce ng same behavior. Paulit-ulit nang nangyayari. Okay, so meron tayong tinatawag na different stimulus and response that is connected to classical conditioning. Una, we have the unconditioned stimulus. So, sa unconditioned stimulus class or US, ito yung stimulus na naturally and automatically na nakakapag-trigger ng response. Example ng unconditioned stimulus is yung food. So, di ba, once na nakakita ng food, nagkakaroon na ng response. And food is, hindi siya nako-condition. Sa unconditioned response naman or UR, naturally occurring response to the unconditioned stimulus. Example, pag nakakita ng food, naglalaway. The conditioned stimulus naman or CS, yung dating neutral stimulus which is the sound, kapag na-pair siya sa unconditioned stimulus, the food, nagkakaroon ng response. Example, yung bell. And conditioned response naman, the acquired response to the conditioned stimulus. So, kapag nagkaroon ng sound, merong food, nagkakaroon ng paglalaway doon sa sound na narinig niya. So, si Ivan Pavlov, ginawa niyang experiment yung in-associate niya yung food, yung sound, and yung salivation ng aso. So, as you can see on the image on the right side, before conditioning, nandyan yung food, unconditioned stimulus, ang response ng aso pag nakakita siya ng food is naglalaway siya. So, salivation is unconditioned response. And also, trinay din niyang i-experiment na kapag merong sound or whistle, which is the neutral stimulus, walang salivation, hindi naglalaway yung aso, walang conditional response. Kasi ang food ay ang whistle hindi naman siya na-attract ng aso. Hindi niya parang wala siyang magnetic effect ba na kapag ka may food, maglalaway siya. Whistle, hindi naman niya nakakain yun. Kaya hindi siya naglalaway or hindi siya natatakam. So, kapag na-condition na pinagsama ang whistle at ang food, nagkakaroon ng response na salivation. So, remember, ang unconditioned response natin is salivation. After na ma-condition na pag merong sound at merong food, and trinay lang natin na gamitin ang whistle, nagkakaroon ng salivation. Kasi ang alam ng aso, once na merong whistle, merong darating na food. So, yun yung classical conditioning. Remember class na ang unconditioned response at yung conditioned response, they are the same behavior. Parehas lang yan na maglalaway. Pero, iba lang ang pangalan nilang dalawa dahil sa stimulus na nilabas or bringing out during the experiment. Diba ang unconditioned response natin is paglalaway? Ganon din sa conditioned response. Ang pinagkaiba lang dyan kasi, pag food, natural na maglalaway yung aso kasi yun yung anong tawag nito? Doon siya natatakam. Naturally, food ang makakapagpalaway sa kanya. Pero yung unconditioned response natin na whistle, nagkaroon lang ng association dahil akala niya kapag merong whistle is merong food na isaserve sa kanya, kaya siya naglalaway. Okay? So, conditioning is evolutionarily beneficial. So, kapag sinabi nating evolutionarily beneficial, nagkakaroon ng increase doon sa ability ng isang organism na mag-survive and reproduce. Nagkakaroon ng evolutionarily beneficial sa conditioning kasi inaalaw yung organism na mag-form ng expectations about their environment. So, dahil doon,
nakakatulong siya na mag-prepare sa future events. For example, kung ang isang hayop is natutunan niyang i-associate yung amoy ng delikadong food or may food na may poison, alam niya na agad na once na kinain niya yung hindi safe na pagkain, magkakasakit siya. So yung harmful food, that is the conditioned stimulus. And the sickness or yung magiging response or result, that is the unconditioned stimulus. So kapag natutunan ng hayop na i-associate yung harmful food and yung sickness, hindi na yan kakainin ng aso kasi aware siya na yun ang mangyayari sa kanya. Later on, it will, dahil aware siya na may mangyayari sa kanya, magkakaroon ng survival. So next, we have the dynamics of conditioning. So sa dynamics of conditioning, meron tayong apat. Ay, lima pala. Lima. Sorry, na-pause ko siya. So una, sa dynamics of conditioning is si extinction. So extinction, and the word itself, nagkakaroon ng reduction doon sa conditioned response. So nangyayari yan kapag yung conditioned stimulus, like the sound, is repeatedly presented. Paulit-ulit na pinapakita sa kanya without the unconditioned stimulus or the food. So kapag nangyari yon, the conditioned behavior fades and ang mga aso eventually they will stop salivating to the sound. Okay, so i-connect natin siya doon sa experiment ni Pavlov. Nagkakaroon ng extinction kung kunyari paulit-ulit na pinapakita ni Pavlov yung whistle, pero wala namang nagigain in return yung aso na food. So ang mangyayari pag paulit-ulit na whistle lang ng whistle or sound lang ng sound, yung conditioned behavior na whistle plus sound, nagfe-fade yun. So ang mangyayari, yung aso, kapag narinig na niya yung sound, hindi na siya matatakam kasi alam na niya na lagi ka namang nagwi-whistle pero wala ka namang binibigay na food sa akin. So doon, yung extinction ng food and whistle na conditioning nawala siya. Next, we have the spontaneous recovery. Response return naman ang tawag dito, wherein kapag nagkaroon ka ng pause sa extinction and bigla mong pinakita yung or bigla mong present yung conditioned stimulus and the conditioned response, nagkakaroon siya ng parang nare-revive siya. Bumabalik yung behavior na yon or yung response. Example, doon sa experiment ni Pablo. Kung binalik, di ba nagkaroon ng extinction, nawala na yung behavior. Kung binalik yung sound and binalik yung food, ang mangyayari is babalik yung original learning. Ibig sabihin, completely hindi na-erase yung behavior ng aso or yung associated learning niya. So next we have the generalization. So sa generalization naman, it is the tendency to respond to stimuli na parehas doon sa original condition stimulus. For example, yung aso na kinondisyon mong magkamot, pwede rin niyang i-associate na kapag nagkamot siya is magkakaroon siya ng pagtatakam, paglalaway doon sa rubbing. So this is useful kasi example sa mga students, kapag nagkaroon ng negative experience with one experimenter, nagkakaroon ng um, they avoid a different or similar looking experimenter. Okay, so medyo magulo yun. Iba tayo ng example. So doon sa aso na na-condition na maglaway sa sound ng bell, may also salivate doon sa bell or doorbell. 'Di ba kasi kapag nag-whistle, meron siyang specific tone. Ngayon kapag
trinay ibahin yung sound like doorbell or bell, nagsasalivate pa rin siya. They are responding to the similar stimuli or similar na tunog. Hindi man magkaparehas yung tunog pero somehow parang meron siyang trigger na okay may tumunog na parang similar doon sa whistle. Ibig sabihin meron akong food na darating. Sa discrimination naman class, it is the opposite. So nagkakaroon ng different response yung aso doon sa stimuli. Example, ang aso is nagkakaroon lang siya ng response kapagka bell lang ang pinatunog. Pero 'pag pinatunog mo ang doorbell, pinatunog mo yung tambol, hindi siya magre-response. So dahil doon nagkakaroon ng distinctions or differences sa environment nila. We have also the second order conditioning wherein yung existing na conditioned stimulus or the sound is pwede siyang gamitin as unconditioned stimulus para mas makondisyon yung bago or neutral stimulus. Example, kapag ang aso natutunan niyang maglaway sa bell, no, yun yung first conditioning, pwede ring gamitin yung light, paulit-ulit mong ipakita yung light before na before na tumunog yung bell and ibibigay yung food. So kapag nakita ng dog, na-condition mo yung dog na kapag may nakita siyang light, and then may bell, and then may food, magsasalivate na siya. So ang second order conditioning dun is yung light. Okay? Okay, so ang classical conditioning class ay ginagamit ng clinical psychologist para ma-explain yung learning ng phobia. So, pag sinabi nating phobia, sorry na ano ko na siya na forward ko yung slide. Pag sinabi nating phobia, it is an irrational fear. So, meron kang takot sa isang specific object or situation. So, ang example ng phobia is, kunwari, paano siya i-connect sa classical conditioning? Example, you are driving a car. So, yung car, yan ang neutral stimulus natin. And then, na-pair siya sa panic attack wherein yung panic attack yan ang ating unconditioned stimulus. So kapag pinag-pair nagda-drive ka ng kotse and nag-panic attack ka, nagkakaroon siya ng intense fear. So ngayon, kapag nag-drive ka, and then na-trigger ang fear, nagkakaroon ng phobia. So yung car or yung driving, it becomes the conditioned stimulus. And then yung fear or phobia, it becomes the conditioned response. Kasi nga napag-connect or nagkaroon ng association sa car and panic attack. Wait lang. So, ang mga tao, they are evolutionarily prepared para makadevelop ng phobias more easily toward historically dangerous items like snakes, spiders, or heights, kaysa doon sa common modern dangers like cars or knives. So, doon sa evolutionary past natin, kapag iniiwasan daw yung mga items na to, important daw siya for survival. Kasi yung brain natin, bias siya to quickly form yung iba't ibang association. So, classical conditioning and PTSD. So, ang classical conditioning provides also a framework para maintindihan yung PTSD or post-traumatic stress disorder. So, dito class, PTSD is a severe anxiety disorder wherein ito yung traumatic or fearful event. Ang fearful event is the unconditioned stimulus and nagkakaroon siya ng strong association doon sa situational factors. So, situational factors is the conditioned stimulus. Example, yung mga taong nasa military and then nasabak sa gera, nagkakaroon sila ng PTSD madalas or kasi yung sound ng bomba
or yung uniform pa lang nila, which is the unconditioned stimulus, kapag nakakita sila ng ganon, nakasuot sila ng uniform or na-experience nila yung bomba, which is the conditioned stimulus, pag nagkaroon ng association doon, na-form ang PTSD. Even yung amoy ng baril, yung pulbura, pag na-associate siya sa negative event or fearful event, nagkakaroon sila ng PTSD. So, dito na tayo sa operant conditioning. So, sa operant conditioning class, learning is based on the consequences of behavior. Ibig sabihin, itong learning na to, pwede siyang makakuha ng new actions. So, ang isang organism, natututo sila doon sa outcome ng sarili nilang voluntary actions. Example, ang isang aso, pwede siyang ang isang aso, nagro-roll over siya sa isang command kasi napuri siya na, uy, very good na kapag roll ka, ganyan. And then may bibigay na reward. So, dito na pumapasok yung reward and punishment o operant conditioning. Or kunyari, ang isang taong bully, natakot siya kasi nagkakaroon ng it allows him to get his way. Wait lang, class. Another example is, a child gets good grades para makaiwas sa punishment sa parents niya o a negative consequence. So, itong si Thorndike, Edward Lee Thorndike, siya yung pinakaunang psychologist to systematically study operant conditioning using a puzzle box kung saan nilalagay niya yung mga pusa. So, sa experiment ni Thorndike, natrap kasi yung pusa doon sa box na ginawa niyang random yet ineffective para makatakas yung pusa. So ngayon yung pusa na discover niya eventually and accidentally na meron palang bukasan doon sa pintuan nung box na yon. So nung na-discover niya yung lever na yon, nakuha niya yung reward niya na food. So, ang learning dyan, paulit-ulit niyang ginagawa, naging mabilis yung kilos ng pusa na makakuha yung reward, na-eliminate ngayon yung unsuccessful behaviors. And mas mabilis niyang nakokorek yung response. So, dito sa law of effect na sinasabi ni Thorndike, yung responses daw na nagli-lead sa pleasant outcome, they are more likely to be repeated. O, di ba yung ginawa ng pusa kanina na may na-open siya and then nakakuha siya ng food. Yun yung pleasant outcome. So, while the responses naman na nag-lead sa unpleasant outcome, hindi na yan ulit mangyayari. O, example, binuksan niya yung door pero wala siyang nakuhang food. That is an example of unpleasant outcome. Hindi niya na uulitin buksan yung pinto kasi wala naman akong makukuhang positive outcome. Pero kapag binuksan yung pintuan and meron siyang nakuhang reward in return or pleasant outcome, it is most likely to be repeated. Okay. So we have si Burroughs Frederick Skinner or B.F. Skinner. So ang ginawa niya, in-expand niya yung idea ni Thorndike para mas lalong ma-develop yung complete set ng principles to explain operant conditioning. So, may ginawa siyang Skinner box or operant chambers. Pero mas kilala siyang Skinner boxes para mas systematically mapag-aralan yung learning sa mga daga at ibon. So, sa Skinner box, dito, inaalaw yung animal, example yung rat, inaalaw yung rat na ma-press yung lever or yung susi para maka-receive ng food. And then, kapag na-click yung lever na yon or susi, automatically merong magre-record na responses. Yun yung Skinner box. So, ano yung replication of the law of effect dito? So, yung daga, they quickly learn to press the lever faster and more
frequently. So it demonstrates the consequence of receiving food and strengthen the behavior. So dito na tayo sa reinforcement and punishment. So si Skinner nag-develop siya ng specific terms na para i-describe kung paano nakaka-influence ang consequences sa behavior. So una, we have the reinforcer, wherein kahit na anong event that strengthens or increases the likelihood of a behavior, magkakaroon ng reinforcement. Kapag ka-punishment naman or punisher, yung nagkakaroon ng weakness or decrease sa isang behavior. Remember, kapag positive, nag-a-add ng stimulus. Kapag negative, inaalis. Sa positive reinforcement class, we are adding something pleasant after a response. So dito, ang effect ng behavior sa positive reinforcement is strengthens the behavior. Example, magbibigay tayo ng papuri doon sa batang nakatapos ng homework. Positive reinforcement. Nag-a-add tayo ng something pleasant. Ano yung something pleasant doon sa example kanina? Ang something pleasant doon is we are giving praise or pinupuri natin yung bata. Positive reinforcement yon. Kapag negative reinforcement naman, reducing or removing something unpleasant. Tinatanggal yung unpleasant. So, example, ang unpleasant sa sakit ng ulo is yung sakit ng ulo itself. So, para maalis yung pananakit ng ulo, we will take paracetamol or aspirin. Negative reinforcement. Kapag positive punishment naman, ano ulit yung punishment? Decrease doon sa behavior. Decrease na maulit-ulit yung behavior. So kapag positive punishment, we are presenting or adding an unpleasant stimulus kapag merong behavior na nangyari. Example, a child is nasigawan ng isang bata. So yung nasigawan, yun yung positive punishment. So nag-add kasi tayo ng unpleasant stimulus doon. Nasigawan siya kasi tumakbo siya sa kalsada. Ngayon, para hindi tatakbo yung bata sa kalsada, kailangan natin siyang sigawan. And yung positive punishment doon is yung sinigawan mo yung bata. We are trying to remove or we are trying to decrease yung behavior na maulit-ulit. Kailangan mo sigawan yung bata para hindi niya nauulitin na tumawid sa kalsada. So negative punishment naman class, we are removing or taking away a pleasant stimulus. Example, ang isang anak, tinanggalan siya ng cellphone dahil hindi siya sumunod sa curfew. So ang pleasant stimulus doon is tinanggal ang phone. So ang goal is ma-stop yung teenager or yung anak na ma-break yung curfew. So we have the reinforcement schedules naman. So to create and maintain yung iba't ibang behaviors, reinforcement is often applied sa partial or reinforcement schedule. So dahil dito, nagkakaroon ng slower or initial learning pero mas malaki yung resistance to extinction kaysa sa continuous reinforcement. So we have yung continuous versus partial reinforcement. So when we say continuous reinforcement class, yung desired response is reinforced every time. Ano ulit yung reinforce? Straightening or increases the likelihood of behavior. So, yung desired response is nagkakaroon ng strengthen or pag-add every time na nangyayari yung behavior. So, dahil dito sa continuous reinforcement,
it leads to fast learning, pero rapid extinction once na nag-stop yung reward. Example, yung vending machine. So, ang behavior natin sa vending machine, we are putting money or nagsisiksik tayo ng pera doon sa machine. And then, ipipress natin yung mga buttons. Ang reinforcer doon, magbibigay siya ng snack or drink. So, ang continuous reinforcement naman doon is every time you perform the behavior, 100% of the time, you are reinforced with the product. So, ibig sabihin, kapag lagi mo siyang ginagawa, laging nagkakaroon ng positive or nagkakaroon ng strength doon sa behavior na yon. So, another type of reinforcement schedule is yung partial reinforcement. So, when we say partial reinforcement naman, ito yung responses na bihirang mangyari. It may lead to slower learning pero mas mabagal ang extinction because the learner is accustomed to not being rewarded every time. O, example niyan is gambling, lalo na sa slot machine. 'Di ba ang ano natin, ang partial reinforcement din pala class is also called intermittent reinforcement. Meaning yung desired behavior is nangyayari lang siya, nagkakaroon ng positive outcome only some of the time, hindi palagi. Sa partial reinforcement class, meron tayong apat. 1, 2, 3, 4. Okay. So, yung 4 partial schedules, we have the fixed interval reinforcement, the variable interval reinforcement, the fixed ratio reinforcement, and the variable ratio reinforcement. Okay. So, sa fixed interval reinforcement, ito yung first response after a specific or fixed time has passed. So, ibig sabihin or example nito is, nagkakaroon ka ng sweldo every week. So, yung feeling na reinforce doon na nakakuha ka ng pera, pero isang beses mo lang siyang mai-experience per week. Pag variable interval naman, reinforcement occurs after an unpredictable. So, hindi mo in-expect na amount of time and it produces a slow or steady rate of responding. Example niyan is we are checking our email for messages. Ibig sabihin, pag nag-check ka ng email, hindi mo naman alam kung may marireceive ka or wala. Pag fixed ratio naman, reinforcement occurs after a specific or fixed number of responses. Example, kapag naka-receive ka ng bonus after after a perfect attendance. Ibig sabihin nun, meron ka lang specific time or specific number of responses kapag ka nakakuha ka ng bonus. 'Di ba pag nagpapa-plus ako, plus 10, plus 5, plus 3, ganyan, plus 2. Specific lang siya during this period o bukas wala na, pwede ka pumasok, wala kang plus, ganon. Yun yung example ng fixed ratio. Pag variable ratio naman, yung reinforcement, nangyayari siya after an unpredictable but average number of responses. So, example niyan is yung kanina, yung naglalaro ka ng slot machine or lotto. So, dito, we have shaping and types of learning. So, shaping, ito yung proseso na kung saan nag-guide ng isang organism toward a final desired behavior by reinforcing or merong behaviors that are increasingly closer doon sa target action. For example, ang isang daga, natitrain siya na i-press ang lever or bar twice by gradually reinforcing it first
for moving near the bar. Then kapag nahawakan na siya, ito twice na niyang hawakan kasi parang, uy, may makukuha ba akong benefit dito? May good benefit ba akong mapapala? So, itong training na to, nagkakaroon ng change of behavior. Like, for example, yung tricks na napaperform ng animals sa shows. 'Di ba? Kasi nga nag-explore ang mga animals. Hindi naman natin, antay ito, hindi naman sila katulad natin na once na may ituro, once or twice alam na natin. Sila kasi kailangan paulit-ulit. Ngayon, pag may nagawa silang paulit-ulit na skill is natututo sila ng tricks. And madalas ang mga dogs na yan, for example, tumayo using 2 feet. Mm. Nakaka-acquire sila ng tricks because of repeated behavior or shaping. Kumbaga, may training na nangyayari. So, we have two types of learning. Una, we have yung insight learning. So, sa insight learning class, ito yung sudden understanding of a solution to a problem. So, ito yung answer na biglang nag-pop sa isip mo. Ay, alam ko na. Ganon. Na hindi na-explain ng trial and error. So, si Wolfgang Kohler, meron siyang experiment. Yung mga chimpanzees, meron silang difficult problems na kinaharap. For example, di ba, paano nila abutin yung mataas na pagkain? So, after initial failed attempts, yung mga chimps, nag-pause sila and contemplate. And then, nag-usap-usap sila siguro and then they come up to a solution to the problem. Like for example, gumamit sila ng stick or hindi nila kayang akyatin, gumamit sila ng stick. And then, dahil doon nagkaroon ng flash of insight rather than a simply reinforced response. Pag sinabi nating insight, nagkakaroon ng pop na solution sa isang problema. Yung latent learning naman, yung learning nangyayari siya without reinforcement and hindi siya madalas i-demonstrate until merong motivation to perform the behavior. So example is si Edward Tolman's rat maze study. So isang grupo of rats, they are always rewarded and learn the maze quickly. Kapag natapos daw ng mga rats yung maze, meron silang nare-receive na reward. So yung second group naman, may tatlong group kasi yon. Yung second group naman, hindi sila na-reward kasi iba-iba ang pinupuntahan nila sa maze, hindi sila nakarating sa finish line. So walang reward na nangyari. So yung third group naman, hindi sila na-rewardan for the first 10 days pero nagkaroon sila ng reward starting on day 11. Siguro kasi yung third group's performance, nagkaroon parang na-identify na nila yung solution kung paano sila lalabas sa maze na yon. So dahil doon, nagkaroon sila ng reward. So this showed na yung mga rats, natututo sila all along. Nagkakaroon ng cognitive map doon sa maze. Paano ba kami lalabas dito? Galing na ako dito and then kailangan kong kumaliwa, kumanan, ganyan. So nakaka-form sila ng mapa. And it only demonstrate na itong knowledge na to, once na-reinforce or nabigyan mo ng motivation like rewards, natatapos nila yung isang bagay. Next, we have the observational learning or tinatawag din na modeling. So, ito yung process na kung saan we are acquiring new behaviors by observing and imitating yung actions ng ibang tao. So, an example nito is si experiment ni Albert Bandura or yung Bobodal experiment. So, ang Bobodal experiment class, it is an aggressive or aggression experiment wherein yung mga bata, meron silang ipapakitang 3 models, live model, filmed model, and a cartoon model, na lahat yung models na yon, they act aggressively toward an inflatable doll or bobo doll. So, nakikita niyo dyan sa picture yung doll, yung red and white. Oh, yan. So, doon sa live na model,
Ang ginawa niya is pinunch niya, sinuntok niya, sinipa niya, pinukpok niya ng martilyo. Sa film naman, ganun din. Hindi nila nakikita in person pero pinapanood nila. And same with the cartoon model. So after nilang napanood yon and na-frustrate na yung mga bata, nabigyan sila ng chance na makita yung Bobo Doll. So yung mga bata, na-imitate nila yung aggressive behavior na pinakita doon sa tatlong model. Yung live, yung filmed, and cartoon. So regardless doon sa sexual orientation ng model or ano man yung pinanood nila, naka-live ba siya, filmed ba siya, or cartoon, this only proves na ang mga bata natututo sila sa new behaviors simply by observation and imitation. Gagayahin nila. So, kapag nagkaanak kayo class, wag kayong gagawa ng hindi maganda kasi kayang-kaya nilang gayahin. So, ang classical conditioning is also used effectively in marketing and advertising. So, ito na yung application of learning principles. So, nagkakaroon ng effectivity para mag-create ng association doon sa product and positive or negative feelings. So, papaano nga ba nagagamit ang classical conditioning in advertising? So, una, they create positive association wherein, for example, yung enjoyable advertisement or the unconditioned stimulus yon, natitrigger niya yung enjoyment. So, ibig sabihin, yung product na na-mention doon sa advertisement becomes associated with the unconditioned stimulus. Example, nanonood ka ng ano ba example ng advertisement? Kunwari nanonood ka ng shampoo, ganyan. Ano ba yung nakaka-enjoy na yung advertisement? Hmm, nakaisip tayo ng nakaka-enjoy na advertisement. O kunwari samgyup. Hmm. Kapag nakakita ka ng food, which is the unconditioned stimulus, nakaka-trigger siya ng enjoyment. Uy, may samgyup. Mm. So, yung feeling mo na masaya ka, that is the unconditioned response. So, ngayon, yung samgyup na na-mention doon sa advertisement, na-associate na siya ngayon sa happiness. Or yung feeling mo na na-excite ka na, uy, itry natin doon kasi bagong bukas sila, mura lang, eme-eme, ganyan. So, yun yung nagkakaroon siya ng creating positive associations. Sa creating negative associations naman, ito yung na-associate yung product or behavior with fear to discourage an action. For example, ang isang advertisement nagpakita siya ng deadly automobile accidents para mas ma-encourage ang mga tao na gumamit ng seatbelt. Or example, yung mga nakikita natin sa kahon ng sigarilyo na may mga lung cancer, putol ang kamay, ganyan. That is an example of creating negative associations. Sinasabi lang na kailangan gawin mo to para hindi ka madisgrasya or hindi ka mamatay. So, ang limits of influence nito is effective naman ang classical conditioning class in advertising pero successful siya kapag ang consumer hindi niya alam masyado yung tungkol sa product and nagkakaroon ng differences between competing products na minor. And also, consumers are not thinking carefully about their purchase choices. Yung nagkakaroon ng compulsive buying. Bili na lang ng bili and hindi iniisip kung tama ba yun na bilhin or kailangan ba yun bilhin or hindi. Okay, so we have also the reinforcement and social dilemmas wherein na ma-maximize yung outcomes. The people are act to maximize their outcomes wherein nagkakaroon ng gain sa reinforcement and
avoid punishments. So, dito napipredict yung law of effect. So, may tinatawag tayong social dilemma wherein isang situation siya na kung saan yung choice is nakakapag-provide ng most positive short-term outcome for the individual. And ultimately, it leads to negative consequences for the group as a whole. So, ano yung mga common dilemma? We have the individual reinforcement wherein each person is reinforced by the immediate benefit of using more of the public resource. Example, nagdadrive ka ng sarili mong sasakyan. Individual reinforcement. Yung conflict naman is yung because of the long-term negative consequences, nagkakaroon ng delay or mas pinaprioritize ng individual yung immediate or personal reward, which ultimately ruins the resource for everyone. Example, air pollution or depleted resources. Meron din yung tinatawag na the prisoner's dilemma game. So, yung prisoner's dilemma game naman class, ito yung classic laboratory simulation na ginagamit sa model social dilemmas wherein yung goal ng isang individual to compete with the goals of one another is nagkakaroon ng assume ng individuals will try to maximize their own outcomes. So, paano nangyayari itong prisoner's dilemma game? So, example, or merong scenario and rules. So, merong yung players is dalawang criminal. So, let's call them prisoner A and prisoner B. And na-arrest sila because of major crime. So, ang setup, they are placed in separate interrogation rooms. So, magkaibang room. And di sila makakapag-communicate with each other. So, ang police officer, they will offer each prisoner ng exact same deal. Either cooperate with their partner or defect mo siya or magtatraidorin mo yung partner mo, si prisoner B. O kunyari si prisoner A, inoferan siya na makikipag-cooperate ka sa partner mo, hindi ka magsasalita, hindi ka kakanta, or tatraidorin mo yung partner mo. Ano siya. So, each prisoner must make their choice without knowing what the other will choose. Kasi hindi nga sila magkasama sa isang room. So, yung payoff matrix. So, ang outcome ng each prisoner depends on the combination of their choices. So, the goal for each rational prisoner is to minimize their own prison sentence. So, hindi yung husgado ang magja-judge ng sentence mo. Depende yan sa kung paano ka sumagot. So, kunwari, ang pinili ni prisoner A is hindi siya kakanta. Kasi yun ang sabi ni prisoner B sa kanya. Ang magiging sentence niyan is they will both get 1 year. 1 year lang ang pagkakakulong nila. Paano ngayon kung si prisoner A, trinaydor niya si prisoner B? So, ngayon, ang mangyayari, si prisoner A, tawag nito, magiging free siya. Si prisoner B, magkakaroon ng 3 years na pagkakakulong. Ganon siya class. So, either you cooperate or you defect. So, if ever man class na may hindi kayo maintindihan sa lecture natin, let me know. So, this end our discussion for learning. So, kayang-kaya pala ng 1 hour. So, thank you very much for listening class and I'll see you soon. Please prepare or review for your quiz on Wednesday. Thank you. Bye-bye.